Mga ka-DIY, for today's video, bumili nga pala ako ng latest na brushless DC motor na fan conversion. So ito, nabibili to sa Shopee. Ilalagay ko lang yung link sa video description. Nagkakahalaga ito ng 500 pesos kasama yung kanyang controller, mga ka-DIY. So meron ako ditong AC fan. Okay naman yan, working. Kaso ang konsumo niyan, mga ka-DIY, ay nasa 43 watts, 44 watts kapag number 1. Kapag ginawa ko number 3, ay nasa 50 watts yan, mga ka-DIY. Umaabot yan ng 50 watts. Ngayon, 46, no? Nag-aano pa yan eh. Ayan. Number 3. Ayan, oh. 50 watts siya, mga ka-DIY. So, halos 24 hours kasi ang buhay, kaya medyo malaki-laki rin yung konsumo niya, mga ka-DIY. Kaya naisipan kong bumili nito. Dati nag-upgrade na rin ako eh. Ito lang yung latest version para lang ma-update tayo, mga ka-DIY. So, babaklasin ko yan. Ipapalit ko to. So, titingnan ko sana sakto yung swing. Kasi yung nakaraan hindi ko napapaswing eh. Sana mag-swing para at least gusto ko gumagalaw yung electric fan dito sa kwarto, mga ka-DIY. So, ayan, no? So, madali lang naman to eh. Isasalpak lang to. Kailangan lang matanggal doon. Nakatornilyo lang yon. Tapos, pag nasalpak nyo na, mga ka-DIY, kabit-kabit na lang. Para ka lang naglinis ng electric fan, mga ka-DIY. So, ayun. Try natin. Ilabas ko lang. Linisin ko na din tong electric fan kasi madumi na rin. At the same time, i-update natin. Sana sumakto, mga ka-DIY. So, ito nga pala, sabi, nasa 25 watts daw to, number 3. So, kung number 1 pa, mga 15 watts lang siguro. So, halos kalahati yung wattage na matitipid natin sa kanya. Hopefully, 25 lang talaga siya at hindi na tataas doon. Kasi, at least nakalahati natin yung 50 watts niya. Mas kalahati na lang yung power consumption natin. So, malaking tipid yun, mga ka-DIY. Mamaya, ipakita ko rin yung computation. Magkano ba inaabot yung 50 watts versus dito sa 25 watts natin na DC fan. So, ayan siya, mga ka-DIY, nabaklas ko na. So, naka-screw lang siya, screw type. So, depende kasi sa electric fan yan eh. Ito kasi naka-screw type. So, nahugot ko na siya dyan sa kanyang pinaka-base. Pati yung swing arm niya, ayan, natanggal ko na rin. So, babaklasin ko lang to kasi hindi ko malusot yung kanyang wire. Kailangan kong tanggalin to. Tingnan ko. Ayoko kasi putulin yung wire eh. So, try natin baklasin, baka sakaling mailusot yung ulo ng saksakan. Mga ka-DIY, sa kasamaang palad, hindi siya compatible. Ito ay union. So, tandaan nyo union fan ha. Hindi compatible yung swing. So, medyo mahaba kasi to. Yung sa ating DC fan, medyo maiksi lang ganyan. So, hindi umabot. Pwede ko siyang ikabit, kaso hindi siya magsuswing. Ang gusto ko nga, mga ka-DIY, mag-swing siya kasi dito siya sa kwarto ginagamit. So, ang ginawa ko, meron pa akong isang fan sa labas. So, ito yon yung kulay white. Ayan. Actually, DC fan na to kaso sira yung swing. So, ang ginawa ko, pinalitan ko yung motor niya. So, dito ko kinabit yung ating bagong brushless motor. So, ayan yon. Tapos, yung controller niya, nandito na sa loob, mga ka-DIY. Ito yung controller natin. Tapos, syempre, kailangan niya ng 12 volt power supply. So, ito yon 12 volt power supply. Ayan, nakikita niyo ba yan? Sinaksak ko na yan sa loob. Nakasaksak na dun sa controller. Tapos, ayun, yun na yung magpa-power sa ating fan. So, ngayon, try natin siyang i-power on, mga ka-DIY. Ayan, oh. Nilagay ko sa likod. So, gumagana naman siya at nagsuswing na siya. Ayan. Ngayon, moment of truth, from 50 watts, ilan na lang kaya yan? Naka-maximum power na yun, mga ka-DIY ha, level 3. So, malakas na yan, parang number 3 na rin ito, mga ka-DIY. Pwede nyong hinaan, pipihitin nyo lang. So, kapag malakas, isagad natin todo. Number 3, mga ka-DIY, tingnan natin ang kanyang power consumption. Ayan. Nasa 13.3 watts lang. From 50, naging 13.7. Sabihin na natin 15 watts, mga ka-DIY. Para at least madali sa computation. 50 watts, 15 watts. O, diba? So, maganda to kung may mabibili kayong electric fan sa junk shop.
para masubukan nyo kung swak yung swing. Ito lang talaga yung problema dyan eh. Medyo punggok siya eh. Medyo punggok compared sa ibang fan kasi. Kaya yung swing arm, dun tayo magkaka-problem. Pero ayan, nagawa naman ng paraan. Magagamit ko na to, mga ka-DIY. So ayun, pakita ko lang yung computation, comparison, kung magkano yung matitipid natin. So mga ka-DIY, magkano ba ang savings natin sa ating bagong DC fan? Brushless yan ha. Ibig sabihin, pang matagalan na yan kasi walang mapupudpod na carbon. Ganon kapag brushless na fan mga ka-DIY. Kaya medyo mahal siya eh, 500. Yung mga may carbon kasi nasa 200 plus lang yun mga ka-DIY. So ito na yung ating magiging savings. So sa 50 watts na AC fan, meron tayong 24 hours times 30 days mga ka-DIY. Ang total niyan ay 36,000 watt hours or 36 kilowatt hours. Times natin kung magkano yung Meralco rate nyo, sa amin ay 13.88. So nasa 500 pesos yan or 499.68 pesos per month. Kuryente nitong electric pan na to ha, 24 hours ginagamit, which is sa setup namin ngayon dahil nga sobrang init, halos wala na talagang patayan to mga ka-DIY. Compared natin sa 13 watts natin na DC fan, so 13 watts yan, times 24 hours then times 30 days. So assuming sana tumagal to ha, dahil nga brushless siya, yun yung expect natin, wala talagang pahingahan yan. Ang total lang yan ay 10.8 kilowatt hours times 13.88. So, ang monthly power cost lang natin dyan sa ating DC fan ay 149.9 or 150 pesos per month. So, ang total savings natin per month mga ka-DIY, nagpalit ka lang ng from AC fan to DC fan, makakatipid ka ng 350 pesos. So, in 2 months, ROI ka na kaagad. Kasi, di ba, 500. O, dalawang 350, may 700 pesos ka. Kasama na yung adapter. Kasi, bibili ka rin ng adapter kung wala ka pang adapter. So, in 2 months, mga ka-DIY, ROI ka na sa cost mo ng pagbili ng bagong DC motor. So, ayan, no. The best talaga yan sa may mga sirang electric pan. Diskartehan nyo lang yung swing. Salpak lang naman yun eh. Tapos a-applyin mo lang ng 12 volts input. Okay na yan mga ka-DIY. So makakatipid ka na ng malaki sa kuryente. O diba? Eh times mo yan kung meron kang 3 electric pan na ginagamit sa bahay. Sa amin kasi 2. So nasa 700. Kung tutuusin yung matitipid ko. Eh yung electric pan ko sa labas, DC fan na yun mga ka-DIY. Itong nasa kwarto kasi ang naka-AC fan. Gusto ko kasi nagsiswing nga. Hindi kasi nagsiswing yung mga DC fan ko kasi nasira ko na yun eh. Hindi ko na-upgrade ng maayos. So hindi tama. Kaya hindi nagsiswing, naka-fix lang. Eh dito gusto ko nagsiswing. Kaya ayan, ginawa natin, nagsiswing na. So ayun lang mga ka-DIY. Sana makatulong sa inyo itong tips na to paano makatipid sa kuryente. Lalo ngayong summer mga ka-DIY.